Top 13 Best Mike Tyson Heavyweight Knockout. Habang ang kapangyarihan ni Tyson ay halata, ang kanyang mabilis na mga paa, paggalaw ng ulo at bilis ng kamay ang nakakuha sa kanya sa posisyon. Siya ay hindi lamang isang brawler. Tyson's antas ng kasanayan at pagtatanggol ay kamangha-manghang at ang kanyang horror movie kontrabida reputasyon struck takot sa puso ng maraming mga opponents bago ang isang suntok ay itinapon. 13. Clifford Etienne ko isa. Petsa, lokasyon, ika-22 ng Pebrero taong 2003, ang Pyramid, Memphis. Matapos magdusa ng malupit na pagkatalo sa reign ng heavyweight champ na si Lennox Lewis, kailangan ng Team Tyson ng madaling ugnayan. Hakbang pasulong Clifford, ang Black Rhino, Etienne. Sa huling tagumpay ng karera ng Hall of Fame ni Tyson, ang ex-champ ay nagpatambo kay Etienne na may isang solong karapatan sa pangasa pagbubukas ng round. Tumagal lang ng 49 na segundo ang laban. 12. Henry Tillman ko isa. Petsa, lokasyon, ika-16 ng Hunyo taong 1970, Palasyo ng Caesars, Las Vegas. Naghahanap si Tyson na muling itatag ang The Baddest Man on the Planet image matapos ang kahindek-hindek na pagkawala ng heavyweight title kay Buster Douglas sa Japan. Hindi siya nagtagal. Nakuha ni Tillman ang isang panalo laban kay Tyson sa mga pagsubok sa Olympic ngunit wala itong ibig sabihin sa mga pro. Wala pang 30 segundo ang natitira sa unang round, pinawi ni Tyson ang kanyang kalaban gamit ang blockbuster sa mismong templo. 11 Alex Stewart TKO isa. Petsa, lokasyon, ika-8 ng Disyembre taong 1970, Convention Center, Atlantic City. 4 na buwan pagkatapos ng massacre kay Henry Tillman, bumalik si Tyson para sa isa pang tune-up laban sa fringe contender na si Alex Stewart. Ito ay higit pa sa pareho. Si Stewart ay isang kuneho sa mga headlight at nakababa habang ang tunog ng opening bell ay nakasabit pa rin sa hangin. 2 mabibigat na knockdown ang sumunod bago itinigil ang laban sa 3 knockdown rule. 10 France Boteo ko 5. Petsa, lokasyon, ika-16 ng Enero taong 1970, MGM Grand, Las Vegas. Si Tyson ay wala na sa ring mula nang kumagat sa puting mainit na karibal na si Evander Holyfield sa magkabilang tainga noong Hunyo taong 1977. Para sa kasuklam-suklam na paglabag na iyon, siya ay nadiskwalipika. Si Bothe ay isang dekalidad na kalaban at nagbibigay ng ring rusty na si Tyson ng maraming problema sa 4 na round. Gayunpaman, ang matako naman lalaban ng South Africa ay naging pabaya sa ika-5 at inilabas sa pamamagitan ng pagpulbos hanggang sa punto ng baba. Siyam. Tyrell Biggs TKO 7. Petsa, lokasyon, ika-16 ng Oktubre taong 1987, Convention Center, Atlantic City. Karamihan sa mga knockout ni Tyson ay dumating ng maaga at napakabigla. Gayunpaman, laban kay Biggs, ang hindi mapag-aalinlangan ng kampyon noon ay kinaladkad ang mga bagay-bagay. Tinalo ni Biggs si Tyson sa hanay ng mga baguhan at pinahirapan. Ang fleet-footed challenger ay nabugbog mula sa haligi hanggang sa poste, habang ang kanyang mga binti ay naubos ng enerhiya sa pamamagitan ng isang mabangis na pag-atake sa katawan. 2 mabagsik na knockdown sa ika-7 at natapos na ang lahat. 8. Carl Williams TKO 1. Petsa, lokasyon, ika-21 ng Hulyo taong 1980, Convention Center, Atlantic City. Si Williams ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa isang malapit na pagkatalo sa desisyon sa nooy mabigat na kampyon na si Larry Holmes noong 1985. Gayunpaman, mayroon siyang medyo dalawang nagpapakamatay na ugali na ihulog ang kanyang kanang kamay kapag nagjabang, at alam ito ni Tyson. Mahigit 1 minuto na lang ang lumipas sa unang round, nadula si Tyson pakaliwa upang maiwasan ang jab at naglabas ng nakamamatay na left hook counter punch na dumapo at nagpalubog kay Williams sa canvas. Tinanggal ng referee ang laban, itinuring na walang kondisyon ang malasalamin na humahamon. 7. Tony Tubbs. Petsa, lokasyon, ika-21 ng Marso taong 1988, Tokyo Dome, Japan. Si Tubbs ay dating WBA heavyweight champion na may talento at bilis ng kamay na pinabulaanan ang kanyang malaking baywang. Ang taga-Ohio ay mahusay na nagboxing sa unang 3 minuto ngunit ang 12 rounds ay isang mahabang panahon. Habang lumilipis ang mga segundo sa ikalawang round, umiskor si Tyson gamit ang kanyang signature right hook sa katawan at kanang uppercut sa chin combo. Ang isa pang kaliwang kawit sa templo at katawan ng naghahaman ay nagsimulang magbigay daan sa mga seksyon bago siya natunaw sa canvas. 6. Frank Bruno TKO 5.
Petsa, lokasyon, ika-25 ng Pebrero taong 1989, Las Vegas Hilton. Matapos madek sa loob ng opening 20 segundo, bumangon si Bruno at lumaban ng apoy gamit ang apoy. Sinaktan ng British hero si Tyson gamit ang solid left hook sa unang round ngunit hindi niya mahanap ang finisher. Habang nagpapatuloy ang laban, ang kampyon ay nagkaroon ng higit at higit na tagumpay, sa wakas ay nagsara sa isang mapangwasak na serye ng mga body shot, uppercut at left hook sa round 5. Si Bruno ay nagdusa ng isang hiwalay na retina sa laban na ito at wala sa aksyon ng higit sa isang taon. 5. Frank Bruno TKO 3. Petsa, lokasyon, ika-16 ng Marso taong 1996, MGM Grand, Las Vegas. Sa rematch, si Bruno ang nagtatanggol na WBC heavyweight champion ngunit talagang walang pinagkaiba sa laban. Sinaktan ni Tyson si Bruno ng husto gamit ang isang kanan sa unang round at nahati ang balat malapit sa kanyang kaliwang mata, isang pinsala na kinailangan ng plastic surgery. Ang naghahamon ay nagpatuloy sa pag-atake at pinilit ang intervention ng referee nang mapunta niya ang isang mabagsik na kumpol ng mga power shot sa ikatlo. Si Tyson ay naging kampyon sa pangalawang pagkakataon sa kung ano ang huling laban ng karera ni Bruno. 4. Pinklon Thomas TKO 6. Petsa, lokasyon, ika-1 ng Mayo taong 1987, Las Vegas Hilton. Sa oras na ito ay isang pinag-isang kampyon, tinarget ni Tyson ang inaakala ng marami na pinakamahirap niyang hamon noong panahong iyon. Habang isinuko ni Thomas ang titulo ng WBC kay Trevor Berbick sa isang upset, hawak niya ang mga kahangahangang panalo laban kina Tim Witherspoon at Mike Weaver. Si Tyson ay nasa full-on kill mode sa unang round, na nayuyugyog ang challenger ng mapangwasak na mga kawit mula sa magkabilang panig. Hindi ka panipaniwala, nakahanap si Thomas ng paraan pabalik at na-outbox ang kanyang lalaki sa loob ng maikling panahon bago siya naubusan ng swerte. Ang pagtatapos ng kombinasyon ng kampyon ay isa sa mga pinaka-brutal sa kasaysayan ng matimbang. 3. Larry Holmes Ko 4. Petsa, lokasyon, ika-22 ng Enero taong 1988, Convention Center, Atlantic City. Si Holmes, na minsan nagpunta sa 48 fights undefeated, ay isang maalamat na dating kampyon, ngunit siya ay wala sa ring para sa halos 2 taon at ay 38 kapag siya fought Tyson. Kahit na ang lumang master ay hindi maaaring i-hold off ang isang peak na bersyon ng Iron Mike na attack sa abandon mula sa unang round. Matapos matamasa ang ilang tagumpay, si Holmes ay ibinagsak ng isang pagdurog sa mismong templo sa ika-4. Ibinigay niya ang lahat para manatiling buhay, ngunit tinapos ni Tyson ang mga bagay sa pamamagitan ng 2 pang knockdown, ang huli ay nagpalamig sa The Eastern Assassin. 2. Michael Spinks Ko 1. Petsa, lokasyon, ika-27 ng Hunyo taong 1988, Convention Hall, Atlantic City. Ang laban na ito ang magpapasya sa tunay na heavyweight champion ng mundo noong 1988. Bilang IBF, WBA at WBC title holder, si Tyson ay itinuring na hindi mapag-aalinlanganang kampyon. Gayunpaman, dati nang pinatalsik ng Spinks si Larry Holmes at hawak ang the ring at lineal crowns. Ang mga pagpapakilala ay tumagal ng mas matagal kaysa sa laban. Sa tuktok ng kanyang kapangyarihan, inatake ni Tyson ang Spinks sa bangis ng isang bulldog na humahabol sa isang Bichon Frise. Nakakuha si Spinks ng ilang malalaking shot sa loob ng 71 segundo na tumagal ang laban, ang huli ay ang isang brutal na kanang kamay na siyang nagpapaginhawa sa kanyang mga pandama. 1. Trevor Berbick TKO 2. Petsa, lokasyon, ika-22 ng Nobyembre taong 1986, Las Vegas Hilton. Kapag nag-drop ka ng isang manlalaban ng 3 beses na may isang suntok upang maging pinakabatang kampyon sa heavyweight sa kasaysayan ng boxing, palaging magiging mahirap talunin. Si Tyson, 20 noong panahong iyon, ay nagbukas bilang isang malaking paborito upang talunin si Trevor Berbick at malampasan ang record ni Floyd Patterson. Ilang beses na sinaktan ng challenger ang WBC champ sa unang round at pinadek siya ng husto sa simula ng pangalawa. Habang lumilipis ang oras sa pag-ikot na iyon, natagpuan ni Tyson ang kanyang sarili sa loob ngunit nakahanap pa rin ng puwang para sa isang compact left hook na tumalbog sa templo ng kanyang kalaban. Bumaba si Berbick na parang nabaril siya at gumawa ng 2 hindi matagumpay na pagtatangka na bumangon bago siya nahulog sa mga bisig ni Mills Lane.